Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento, Episode 9, by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Naniniwala ako na meron akong kakampi ngayon na tamang pasya ko, nalayuan at iwasan na si Sarhento. Kahit labis-labis ko siyang mahal, titiisin ko ang sakit at pananabik ko sa kanya. Kasi, ang alam ko, yun ang tama. Sabi ko nun sa isip ko. Akala ko, kuya, matatakasan na kita. Pero heto ko ngayon. Kasama pa rin kita. Pasensya ka na, kuya. Ayoko lang kasi makasira ng relasyon ninyong mag-asawa. Sabi ko kay Sarhento noon. Pagkatapos, binuksan ko yung supot ng lumalamig ng pandesal na ibinigay niya sa akin noong umaga. Binigyan ko siya at kumain kami habang patuloy yung paglalakbay. Pabiro ko pang sabi na, no choice tayo, kuya eh. Walang palaman yung pandesal natin. Okay lang yan, Rob. May hotdog at itlog naman ako dito eh. Nagiinit na. Tapos nagtawa na kami. Talaga tong si Sarhento, may pagkamaloko rin talaga. Naging mabagal yung biyahe namin nun. Tumatakbo lang kami ng 60 hanggang 70 dahil sa kondisyon na kanyang sasakyan. Sa kamalasan, nasiraan pa nga kami nung pa-exit na kami ng Baliwag. Makalipas ang 1 oras, naayos naman kagad yung sasakyan. Nang makakita kami ng restaurant, kumain na kami para sa lunch namin. Ako ang nagbayad nun. Masaya kami ni Sarhento kahit nagkakaiba rin ng konti yung lakad namin. May sense of humor siya. Sa simpleng mga kwento lang, matatawa ka na dahil sa reaksyon ng kanyang mukha. Kung isusulat ko pa yung mga punchline niya, baka mawala na tayo sa storya. Habang binabaybay namin yung daan, matatanaw mo ang napakagandang bukirin. Mga punong kahoy, kawayanan, palayan, at masusukal na damuhan. Nang bigla niyang itinigil yung sasakyan. Napapaihi daw kasi siya. Bumaba din ako para umihi. Wala siyang keming ibinander ang kanyang pagkalalaki sa harap ko. Sa kwento niya, ganun daw talaga mga sundalo. Walang mali siya. Ang kaso, may kasama siyang malisyoso. Ako yun. Kailangan pa bang nakawagayway ang bandera sa madla? Baka nagpapapansin. Ano ba, Rob? Huwag mo pagkatitigan tong junior ko. Magagalit sa'yo yan, sige ka. Pinataas pa sa area ang kanyang ihe. Nakala mo naging bumbero tuloy yung sundalo. Subukan niya, kuya. Kung hindi, kahagatin ko siya. Pagtataray kong biro kay Sarhento noon. Pagkaihi, nilapitan ko kagad siya. At mabilis kong hinawakan ang kanyang alaga. Hindi makapalagang mokong. Dahil alam kong nagugustuhan din niya. Agad niyang pinasok ang kanyang kargada sa loob ng kanyang underwear. At sinipper ang pantalon. Mamayang gabi na lang, pagdating sa bahay ninyo, sayong-sayo ko. Sayong-sayo to. Pilyong ngiti ang ibinigay niya sa akin noon. Nakakabitin tuloy. Ito yung parting nakakatuwang makipaglandian kay Sarhento. Open and game siya pagdating sa ganitong mga biruan. Nagpatuloy kami sa aming biyahe. Hanggang sa biglang inilis niya ang kanyang sombrero at inilagay niya yun sa aking ulo. Pinagpapawisan daw kasi siya. At tinignan niya ako noon. O ayan, Rob. Bagay pala sa'yo yan eh. Sige, sa'yo na yan. Ingatan mo yan ha. Tignan mo sa gilid. May nakabordang pangalan ko. Sergeant Carlos Cardenas.
Oo nga kuya. Salamat dito ah. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko to. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Banat ko kay Sargento noon. Tapos, nakita kong napangiti siya. Ikaw talaga, Rob. Ang dami mong kalokohan. Hanggang sa nakarating din kami ng kampo. Pagbaba, bitbit ni Sargento yung kanyang backpack. Nagtuloy siya sa opisina ng commanding officer. Naiwan naman ako sa pinaka-reception area. Kung ano man yung sadya niya sa kanilang kampo, hindi ko alam. Kahit magtanong man ako, wala rin naman siyang sasabihin sa akin. Dahil kasama sa trabaho niya yon, na hindi pwede ipaalam ang anumang bagay na nauukol sa kanilang trabaho. Nagtagal din ng 1 oras ang pakikipag-meeting ni Sargento. At pagkatapos, tumuloy na kami patungo sa amin. Prominente ang pamilya namin sa aming lugar. 1940s pa yung vintage naming bahay na namana ng aking ama mula sa aking lolo. May 2 kwarto sa itaas para sa aming magkapatid na si Kuya Andoy. Sa ibaba naman, may malawak na sala at isang master's bedroom para sa mga magulang ko. Sliding yung mga bintanang sinauna, nagawa sa kahoy at shells o kapis na may mga window grills na bakal. Ang mahabang dining table namin ay yari sa kahoy na nara. Hiwalay ang pinakakusina nito. Sa labas naman ng main door ay terasa na siyang tambayan ng mga bisita. Meron din kaming isang balon at poso na siya naming pinagkukunan ng aming tubig na ginagamitan na ng electric motor water pump paakyat sa tangkay ng tubig. Yung pinakabakod ng aming bakuran ay masukal ng mga halamang namumulaklak tulad ng rosal, santan, at gumamela. Tapos, suportado ng barbed wire. Ang gate naman namin ay yari sa makapal na tablang kahoy. Tulad ng isang rancho na may nakamarkang Javier family. Napapanatiling buhay ang aming antigong bahay dahil sa maayos na maintenance nito. Meron din kaming isang pickup Toyota vehicle na siyang ginagamit naming service at isang lumang truck na Ford. Pero nagagamit pa rin panghakot ng aming mga produkto sa farm. Hanggang sa loob lang siya ng farm. Pag lumabas kasi, huhulihin na siya ng mga antique collectors. 3 kaming marunong magmaneho nito. Ang papa ko, si kuya, tapos ako. Hindi magkamayo sa tuwang aking mga magulang nang dumating ang kanilang bunsong anak. Nagmano ako sa kanila. Si mama, parang pusang halik ng halik sa akin na natagpuan na niya ang kanyang nawawalang kuting. Wala si Kuya Andoy noon ang gabing yon. Bukas pa raw siya makakauwi. Sinabi ni mama na nag-overnight prayer daw sila. Nalaman ko na aktibong miyembro pala siya ng isang sekta, si Kuya Andoy. Matapos namin maibaba yung mga bagahe, ipinakilala ko si Kuya Carlos sa aking mga magulang. Ma, pa, siya nga pala, si Kuya Carlos. Best friend ko po. Isa po siyang sundalo. Hinatid niya ako dito sa Bulacan, kahit malayo para makilala na rin niya kayo. Dito na rin po pala siya magpapalipas ng gabi. Ganun ba anak? Naku, walang problema. Ang kaibigan ng anak ko, parang anak na rin namin. Carlos, malaya ka magstay dito kahit gano'n mo man katagal gusto. Mas mainam nga sana kung tatagal ka pa rito ng mga ilang araw pa para makapamasyal ka sa magagandang tanawin ng aming lugar. Pagkaalok ng papa ko noon kay Sargento. Maraming salamat po sa imbitasyon. Siguro po sa ibang araw na lang ako tatagal pa para naman mapaghandaan ko ito. Tugon ni Sargento noon kay papa.
Matapos naming pagsaluhan ng masarap na hapunan na ang ulam ay sinampalukang manok at inihaw na bangus, sa terasa, masaya kami nagkukwentuhan ng aking mga magulang habang nagkakape. Iba't ibang amin na pag-uusapan tulad ng personal, social at ekonomiya. Lumalalim na ang gabi. Kinakailangan na namin magpahinga. Tahimik na yung buong paligid. Tanging mga kuliglig lamang ang iyong maririnig. Kainsabay nito ang banayad na pag-ihip ng hangin na may halong malamig na simoy na humahampas sa kadahunan ng mga halaman. Pumasok na rin ang aking mga magulang sa kanilang silid matapos ayusin ang aking inang aming tutulugan. O anak, kayo nang bahala na sarhento kung gusto nyo magtabi ha. Parehas naman kayong lalaki eh. Kung hindi man, meron pa namang isang bakanteng kwarto doon kay Andoy. Wala naman siya ngayon. Okay lang ma. Magtatabi na lang kami ng sarhento para kinabukasan may matutulugan si kuya. Good night ma. At salamat po sa pag-aasikaso. Walang problema anak. Good night din. Siyempre, magkatabi kami ni sarhento sa kama. Kanina pa kaya namin napag-usapan yun. Hindi ko na nga tuloy ma-out yung alaga ko. Masyado na nga siyang galit eh. Oh, relax ka lang Junjun ha. Sabi ko sa alaga ko nun. Dahil sa alikabok na aming sinuong sa biyahe, kailangan naming maligo ni sarhento. Nauna siyang naligo nun. Lumabas siya ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Kumintat siyang nakasimangot sa akin. Ang suplado ng muka. Sana naman, wala siyang sumpong. Doon pa lang, akma ko nang dadakmain ng kanyang pagkalalaki na bumabakat sa kanyang harap. Nagtitimpi lang ako. Alam nyo guys, kung narito lang kayo, baka kinahasa niyo na si sarhento sa sobrang hat niya. Sa silid, nabungaran ko si sarhento na nakahilata na sa kama. Puting brief lang kanyang saplot. Nakauna ng kanyang ulo sa kanyang mga palad. Hindi ako makapaniwala na maikakama ko siya ng matino. Dati kasi, lasing, galit, sapilitan at asaran. Sana naman, wag na siyang mag-inarte pa. Sabi ko sa isip ko. Niyakap ko ang kanyang matipunong dibdib. Di na makontibok ng kanyang puso. Mabilis ang pintig nito. Hindi ko alam kung kabado o excited ang puso ng mokong na to. Salubong ang kanyang kilay. Na tila ba umaatras sa gagawin namin ng gabing yun. Rob, hindi ba nakakahiya? Dito pa tayo sa bahay ninyo. Mukha siya nag-aaninlangan nun. Kuya, honeymoon natin ngayon. Walang gagambala sa ating dalawa. Sina mama at papa, nasa ibaba. Hindi naman nila gawa yung mga istorbo sa pamamahinga na kanilang anak o bisita. Tapos, kinagat ko yung kanyang utong. Aray! Ang sakit nun ah! Anong honeymoon ka dyan? Para lang sa mag-asawang honeymoon. Hindi naman tayo mag-asawa eh. Magkalaguyo tayo. Sabi ni sarhento sa akin nun. Sabi ko na eh, umaarte lang tong kumag na to eh. Alam ko, kanina pa siya init na init sa akin. Matanong nga kita, Rob. Alam ba ng mga magulang mo na ganun ka? Yung, alam mo na. Hindi kuya. Walang nakakaalam sa kanila. Pero si Kuya Andoy, nagdududa sa akin yon. Kasi dati, nahuli niya ako binubusohan ko siya kapag naliligo.
Pero matagal na yun eh. Binata pa lang ako noon. Tugon ko kay Sargento noon. Sino mas gwapo sa inyong dalawa? Mas gwapo ang kuya ko kasi may balbas yun. Gustong-gusto ko nga sa kanya yung bigote niya. Sa kargada, sino mas malaki sa inyong dalawa? Pinasingkit ni Sargento ang kanyang mata na habang sumusulap sa akin. Si Kuya Andoy pa rin. Magkasing laki yata kayo ng kargada nun eh. Yung sa akin, nasa 6 inches lang. Pero laging matigas. Talaga? Laging matigas? Pahawak nga ako? Patingin nga kung laging matigas yan? Okay, hanggang dito muna guys, no? Puputulin muna natin. Yung next part, abangan nyo bukas. At shoutout pala kay Nestor. Hello sa'yo bro. And gusto ko lang din mag-thank you sa lahat po ng bumati sa akin na happy birthday. Maraming salamat po. At sa mga gusto pong mag-share ng personal experience nila, email nyo lang yan sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po. Hanggang sa muli.